Hello everyone! Good evening and welcome again to OFE Side Hustle kung saan pwede kayong matuto at mag-share ng different side hustles na gusto nyo, whether it's about business, mindset, or even hobbies, pwede din. So, before going to our episode, so thank you again for watching OFE. And kung hindi pa kayo nakakapag-like and follow sa Facebook group namin, please do so. OFE Investing and Business Community, this will help us grow and spread the advocacy of our group, which is to help everyone learn more about investing and entrepreneurship. By the way, I'm Shida. I'll be your host for today. OFW din po ako dito sa Singapore and same as everyone here na nanonood, gusto ko din matuto ng different side hustles. So, ayun, kung meron kayong request na topic or any questions, just feel free to message our page and try namin kayo i-connect sa different entrepreneurs na nag-guest na namin dito sa page namin. So, our guest for tonight is very special kasi nag-guest na din siya sa atin back in December. So, very thankful kami na he's willing to share more knowledge sa atin. And on a topic na very timely din naman, or I think everyone is aware na din at naririnig na din siya every day, which is AI. So, let's all welcome our speaker for tonight, Sir Oliver Ipshoco. Hi everyone. Hi, Sir Good Oliver. morning. Hello, good morning, good afternoon. Good morning. Kung saan mang sulok ng mundo, alam ko marami tayong OFWs sa Sir. worldwide. Ayun. Thank you, sir, for getting back sa OFE stage. Thank you sa pag-alat nyo ng time. Alam ko sobrang busy nyo. So maraming salamat po, Sir Oliver. Thank you. Ayan. Very interesting yung topic. Kasi I think everyday naririnig na nga natin siya, di ba? And everyday nakikita na din natin siya. Which is AI. So, I think this is part 1. We have the introduction na last time. So, this is part 1 and hopefully next parts pa na mga susunod. Okay, Sir Oliver, siguro sa mga hindi pa nakapanood ng video mo last December, maybe you can give us a quick introduction then sa mga audience natin. Ayun. So, if I remember last time na we have actually introduced some of the Gen AI applications that we are using on businesses. So, marami kasing maraming klase ng artificial intelligence. Nag-start siya sa machine learning. In fact, maraming tao ang hindi aware na artificial intelligence has been existing for for the last 50 years. As in matagal na. And in fact, I remember kasi I shared na paano binago ng teknolohiya yung mga advancements pagdating sa trabaho, sa kabuhayan. For example, yung back in more than 100 years ago, nung nagkaroon ng Industrial Revolution, nagkaroon ng mga steam engine, ang dami niyang naapektuhang mga industriya, farming, transportation. Iba panahon pa ng Kastila, di ba, where, di ba, kalesa ginagamit, di ba, back then. And then also, yung farming is we're using bare hands. Ibig sabihin, nagtatanim tayo sa kamay natin. Nung nagkaroon ng Industrial Revolution, na-invento yung sasakyan, eroplano, yung tinatawag nating trains, and then at the same time, yung mga makinarya na ginagamit na sa farming. Yung tipong trabaho ng trabaho ng 50 katao is kaya nang gawin ng isang machine. Pero ano yung pinaka konteksto nung mga pagbabago na yon? Ang teknolohiya kasi is naapektuhan niya yung isang industriya, pero hindi ibig sabihin nun is papalitan niya yung mismong tao. May mga trabaho na talagang, alam mo yun, darating na panahon na mawawala yan, pero mapapalitan ng panibago kasi nga ang skills nagbabago. So, pagkakaroon natin yung mga makinarya na yun is pag-ooperate yan, pero kailangan ng skills na isang tao. Ganon din sa artificial intelligence. No? Kailangan na ang tao is meron siyang skills na magko-complement dun sa kung ano yung ginagawa niya.
para nag-improve ang isang bagay. So yun yung mga isa sa mga key takeaways na share natin nung last episode. I think yun din yung mga question sa atin na papalitan ba? Yun yung concern ng madami na okay, mawawalan ba ako ng work? Kasi may AI na. Yun yung kinakatakot nung karamihan, I guess. Oo, tama yun. Kasi kung doon sa mga hindi nakapanood ng first episode, ngayon, AI has been impacting jobs, workforce, and industries for the last 2 years. In fact, hundreds of companies have been, hindi sa tinatakot ko kayo they have been laying off workforce to focus or i-shift yung kanilang resources sa pag-invest sa AI technology. In fact nga ngayon sa Philippines nangyayari is nagkakaroon na ng mga investment sa mga cloud and data center kasi nga AI technologies are using those resources. So ibig sabihin na nagkakaroon ng may mga nawawalan trabaho pero may mga nagkakaroon ng bagong trabaho. Yun yung doon, isa sa mga logic nun. At saka I think din sa mga majority din naman ng work, ini-improve nila yung process. 'Di ba dati sa mga meeting, may tagasulat pa ng mga minutes, ganyan. Manual mo pa, i-email mo pa. Magro-rotation pa kayo sino yung nakatoka na mag-take note. So ngayon, isang click mo na lang, pwede nang ma-summarize yung meeting nyo. So, yes, tama. In fact nga kasi I'm using Gemini for Google Workspace. So si Gemini, meron na siyang feature kung si Google Meet, para siyang Zoom Si Google Meet meron na siyang feature kung saan pwede niyang i-transcribe yung pinag-meetingan niyo, isa-summarize na din niya. So imagine mo, 'di ba, kung secretary ako or executive assistant ako, isa 'yun sa mga trabaho na ginagawa ko. Pero kaya nang gawin ng AI. So syempre, I would understand na kahit paano magkakaroon ng takot. Pero hindi ibig sabihin nun is kailangan nakaano ka dun naka-stuck ka doon sa takot na yun Ang kailangan mong gawin is ano yung mga dapat mong kailangan gawin para mag-add ka ng value sa trabaho mo, sa negosyo ng boss mo, sa community, kung saan na hindi pa kayang gawin ng artificial intelligence. Halimbawa na lang yung tinatawag natin mga critical thinking, empathy, cross-functional collaboration. Marami yung mga skills na magko-complement yung yung executive presence, you show up, pinapakita mo kung ano yung ginagawa mo. You try to give value doon sa tao na sa matututo sila. Yun yung mga iba pang bagay na sa ngayon hindi pa kaya ng artificial intelligence. Yeah, that's true. Pero I think slowly, nag-evolve. Actually, hindi nga slowly. Sobrang bilis niya din talaga mag-evolve, no? Dati, pag nagpa-generate ka ng images, medyo hindi pa maganda, hindi pa pantay, ganyan, iba pa yung colorway niya. So, ngayon, ang gaganda na ng images na nakikreate. Like, minsan kahit hindi na ganun kaganda yung mga prompt mo Pero at the same time, yung na-generate, maganda pa din. So, I think, yeah, very interesting and very fast-paced yung development na nangyayari in AI. So, ayun sir, share na natin yung slides nyo para start tayo sa topic. Sige. Share ko lang yun, Share ko lang yung screen ko. Sige po. So I would share my screen. And then I'm going to show like a couple of demos for now. So, sa ating mga audience, I know kasi it's currently pre-recorded Pero don't worry kasi i-share naman to sa social media sites ni overseas Filipino entrepreneurs. So our topic for today is emerging AI tools and strategies. So part 1 ito ng ating topic. Nagko-complement dun sa previous episode natin. So malaking bagay ito para sa ating mga overseas Filipino entrepreneurs. So I hope na after nitong session na to is makatulong siya. So muna tayo, reality check muna tayo sa 2026. So according sa Gartner, there is already a global AI spending in 2026. In fact, dito nga sa Pilipinas, like for example, yung PLDT, yung Vitro, nag-invest na sila ng cloud and data center infrastructure since last year pa. So, ano ibig sabihin noon? Dahil nga sa demand ng artificial intelligence, yung mga infrastructure resources pagdating sa cloud computing, sa
data center na kung saan ginagamit ito to power yung mga artificial intelligence infrastructures is very essential siya. And then also, sabi rito, however, there are only 1 out of 50 AI projects that deliver transformative value. So ano ibig sabihin nito? Um, in a way kasi nagiging ano siya hype siya on the other side. Kasi nga, dahil nga artificial intelligence, since back or almost 2 or 3 years ago, naging open na siya into public. So marami ng tao yung nag-explore ng capabilities ng artificial intelligence. Let's say, for example, they're using AI to build their own web applications. Pero, kumbaga, they're trying to build it kasi nga they wanted to experience ano ba yung kayang gawin ng artificial intelligence. Pero, sabi ka rito, out of 50, isa lang yung nakaka-deliver ng transformative value. Bakit? Kasi nga, bibira kasi yung tao na naiintindihan ano ba talaga yung pinaka-problema at paano gamitin yung AI to solve a specific problem. Tapos, sabi nga rito in 2026, this year goes from experiment to operating system. So, ibig sabihin nito, ito yung talagang magdadrive, ang AIs magdadrive talaga ng impact kasi nga mabilis ang development eh. So, bakit ito nagmamatter sa ating mga Pilipino? It's because kasi isa tayo sa second fastest growing economy in Southeast Asia. Kahit sabihin na natin sa dami na nangyayari dito sa sa ating bansa na kahit papaano is yung GDP natin or yung growth rate natin is kahit papaano nakakahabol pa. Then according sa Fortune 500, kumbaga AI democratizes access. So ibig sabihin nito, marami na siyang pinaggagamitan sa iba't ibang companies, sa mga iba't ibang platforms, yung meron na siyang yung tinatawag nating integration. Ibig sabihin nito, kung itong platform na to is, ang purpose lang niya is CRM or Customer Relationship Management, nagkakaroon na siya ng mga specific AI features. Ano naman yung key takeaway sa OFWs? Of course, meron din siyang tinatawag yung mga risk and at the same time opportunities. So halimbawa, isa kang negosyante sa let's say sa Dubai or let's say sa Singapore. Meron kang small business pero kulang ka sa manpower. So, you can use AI to identify ano ba yung mga task na kayang i-augment or tinatawag nating i-operate ng artificial intelligence using automations versus pag nag-hire ka ng tao. So, it's very important talaga ngayon na kailangan na nating mag-digitize para magamit natin yung capabilities na opportunities paano mag-operate yung artificial intelligence. Ngayon, so balik tayo sa meron tayong tinatawag na mga premium at saka yung mga open source. So yung mga premium, so I'm sure hindi lahat sa atin familiar dito sa mga paalan na to. So most of them, ginagamit ko itong mga tools na to like si Gemini. Gemini is a Google product. So Gen AI application siya, ginagamit ko siya kapag kayong kunyari, nagda-draft ako ng mga copyright emails and then at the same time, nagda-draft ako ng calendar. And then at the same time, kunyari si Anthropic, ginagamit ko siya kapag kunyari kailangan kong mag-build ng mga mahihirap na automations, kailangan kong mag-build ng web app. And then kung familiar kayo kay Meta AI, si Meta AI ito yung parent company ni Facebook. So, would you imagine na si Mark Zuckerberg and then yung team niya is they have been investing in artificial intelligence research for the past couple of years na before pandemic. So imaginein mo yon, ginagawa na nila yung research na yon na patago kung tutusin. Si Grok naman is kung familiar kayo kay X, si X yun yung dating Twitter na 'di ba in-acquire ni Elon Musk. So nag-create siya ng separate na startup na AI company dedicated dun sa sa Grok, which is yung XAI. So si XAI siya yung nag-build kay Grok as an AI model. Perplexity naman, ginagamit ko siya usually kapag kailangan ko ng mas comprehensive na mga deep research kasi alam naman natin na important yung pagpa-fact check lalo na sa mga fake news. Ngayon kasi syempre, aminin man natin sa hindi, ang Pilipinas sadly
tayo ay natatag as kumbaga functionally illiterate. Kasi nga, lalo na 'di ba pansin niyo sa social media, 'di ba, minsan may mga nagko-comment na hindi mo muna binasa yung hindi mo na binasa yung article. So, Tagalog na, hindi pa rin nila, alam mo, just for the sake lang na may ma-comment sila. So, ang kagandahan kasi kay artificial intelligence, kahit paano, pag hindi ko naiintindihan yung konteksto, kaya niya ipaliwanag. Yun yung Ang very short lang, ginagamit no? niya eh. Yes, tama. And then, ito kasi mga premium to eh. So, usually, nagko-cost siya ng mga $20 per month up to $200 per month. Depende dun sa kasi may model yan eh. So, the more the capable yung model, the more the expensive siya. Ganun siya eh. Tapos, meron tayong tinatawag yung mga budget, kumbaga parang budget meal, kumbaga kay McDonald's, kay Jollibee. So, kunyari ako, estudyante ako, and hindi naman ako gagamit ng mga tinatawag na mga personally identifiable information at saka yung mga proprietary data, yung mga sensitive data sa mga kumpanya, pwede na akong gumamit ng mga open source kasi halos karamihan dito free naman. Siyempre, kahit ba naman sabihin natin na na free siya, we have to still do our due diligence na mag-fact check pa rin tayo. Kasi sinasabi naman yan ng mga AI models, kapag inopen natin yung application, this AI can make mistakes. So we suggest double checking your responses. So hindi tayo basta lang yung yung ang thinking natin is si AI lahat ang gagawa ng Kailangan we have to be very smart and vigilant, especially when we are giving instructions. Kasi AI works best kapag andun lahat ng konteksto na kailangan niya. So later I will show you an example. So maraming strategies ngayon si artificial intelligence. Nabanggit ko, I think last time na artificial intelligence has a lot of subset, yung tinatawag nating machine learning, deep learning, computer vision, tapos generative AI, and then ngayon meron tayong agentic AI. So agentic AI means that the artificial intelligence is trained to do certain autonomous tasks na hindi mo na halos hindi na kailangan ng human intervention. Kunyari, may certain task na let's say yung pagdadraft ng research or pagdadraft ng email na, or let's say may isang task na ginagawa ng 10 tao, kaya nang gawin ng kaya nang gawin yan ng AI model using agentic capabilities. So ano yung mga halimbawa na yan? So it can help us handle yung mga emails natin, schedule meetings, update CRM, tapos manage customer inquiries habang natutulog tayo. And then at the same time, ang mga companies nowadays, they are now spending roughly about 300 billion to forecast yung mga AI agents na tinatawag. So itong AI agents na to, hindi na to bago. It's been existing for the last 2 years na. Kumaga, kasi nga dahil medyo syempre, yung skill gap na tinatawag, and at the same time, yung technology, syempre, hindi naman siya ganun ka-accessible talaga to yung mga tinatawag na consumer market. So, kukonti pa lang yung mga nakakaalam kung paano i-execute ito. Usually sa mga businesses siya based on sa experience ko. So, according dito, there are 59% of businesses investing in agentic AI this year. And this includes workflow automations powered by AI. So, meron ako ipapakita sa inyo dito. So, hindi ko lang ma-recall kung na-share ko na to last time, pero ito yung isa sa mga ginagamit ko. Ito yung tinatawag nating Workspace Studio. Workspace Studio is a no-code solution, product siya ni Google. So, ibig sabihin nito, integrated siya sa mga Google applications like Gmail, Google Drive, Google Meet, Google Docs, Gemini. So para i-automate yung mga certain tasks using artificial intelligence. So meron akong ginawa dito na workflow automations. Kung titingnan natin, ganito itsura niya. Ayan, may mga step by step siya. So kunyari, step 1, ano mangyayari dito? Kapag may nag-send ng email. Step 2 is, kunyari, i-check nung workflow kung may attachment dun sa email na yon. Yung step 3 naman is si Gemini. Si Gemini, ang trabaho niya is to analyze unang-una kung merong attachment dun sa sa email. Pangalawa, ano yung laman ng attachment. Pangatlo naman is, ito bang attachment na to, which is, ito ba resume ba to? That's number 3. Number 4, ito bang laman ng resume na to
is nagmamatch ba doon sa requirement ng trabaho na ina-applyan niya. So dito papasok yung tinatawag nating custom prompt instructions. Ayan. So hindi to hindi to workshop pinapakita ko lang to sa inyo kung ano itsura niya. Kasi medyo medyo complex pa rin siyang gawin. So kailangan ng ng talagang matindihang workshop dito. So step 4 naman gagawin niya is pagka-analyze si Gemini ng attachment is magre-record siya sa isang Google Sheets ng data. And then next step naman is magde-decide na siya kung yung candidate ba is pasok doon sa mga checklist na kailangan kung pasado ba o hindi. Regardless kung pasado o hindi, magsisend pa rin siya ng email. So ano yung email na to? So inform niya kung pumasa man yung candidate, halimbawa kung nag-send ako ng email, is inform niya na pumasa ako and at the same time is magpo-proceed ako sa next step and then yung next magsisend sa akin ng separate email galing sa isang recruiter. Kung bagsak naman ako is magsisend ng rejection email. And then anong naman mangyayari next is i-inform ako using Google Chat. Yung Google Chat para siyang para siyang Microsoft Teams. Tsaka para siyang Messenger. So itatry natin i-test run tong automations na to. Actually, may sinend na akong email kanina sample So, tetest natin to. Usually, ginagawa namin to para ma-check kung nagra-run ng maayos yung automations. Minsan kasi magkaka-error siya. So, kung napapansin natin, umiikot lang siya. Ayan. So, pag step 1, pag nakita natin green to, ibig sabihin to pasado siya. Ibig sabihin nito, yung automation, nag-work siya as expected. So ayan, step by step, ina-analyze na ng system kung nag-work ba ng maayos yung automation. Katulad niyan, sabi niya, Gemini responded to a prompt and then ire-record na niya yung response dito sa Google Sheets. So first step siya, ganun ang ginagawa ng AI. So habang nag-aano siya, tignan natin yung Google Sheets. So balik tayo sa ayan, so sabi dito completed na siya. Kung titignan natin ang pangalan ng example AI-powered virtual assistant. So, punta tayo dito. Hanapin natin yung So, ganito usually ang itsura niya. Ganito yung magre-record na data. Kasi marami na akong nira na test nitong nakaraan Like ito, ayan, March 1, di ba? So, ibig sabihin nito, nag-run yung automations. So, nag-record yung data niya. Then, ano naman yung next na nangyari? Okay. So, ayan, ito yung sample email. So, try naman natin i-check yung email kung sino yung recipient. So, check natin So, I hope na nag-run siya. Minsan kasi nasa spam siya Yun yung, okay, so hindi wala siya naman tayong control doon pag napunta siya sa spam. Most likely it's wala tayong control Pero ito, kung mapapansin natin ito, ayan, nag-record na siya. Supposedly kasi dapat, pagre-record yung send tayo ng gagamitin natin yung email ko. So, sabihin na natin, forward natin. Ganito kasi namin siya tinetest Forward natin siya sa sarili kong email. Ayan. So ganito kami mag-test ng mga ng mga automations. So kung napapansin natin siya, kanina yung Google Chat na pinakita ko, nag-send na siya ng message. Ibig sabihin noon is meron ng desisyon. So please see attach resume. So kung feeling mo na hindi pa siya nag-attach, so actually nandito na siya So isesend na lang natin. And then pwede nating i-rerun yung yung automations kung feeling mo na gusto mo ulit siya. So makikita mo rito, meron siyang tinatawag na mga connectors. So sabi ko nga kanina, pwede mo siya i-connect sa Google Sheets, Google Drive. Kasi nga, product siya ni Google. Mm-hmm. So ganun parang lang isang malaking project.
Oo. Tsaka maganda kasi dito, ano siya, no code to low code. Ibig sabihin nito, kung hindi ka programmer or hindi ka developer, hindi mo kailangan matuto mag-code. Mm-mm. Kasi even si AI, you can ask AI to help you understand yung mga codes na yun or even generate yung tinatawag na mga scripts or codes for you. So ito yung isa sa mga important tools na ginagamit ko. Lalo na kung yung kunyari as an OFW na business person, let's say wala naman akong manpower para mag-hire ng HR recruiter, pwede ko siyang gamitin as my resource. Kasi nga, 'di ba, na wala na, syempre as an OFW, we have to understand na hindi naman ganun kadaling hindi naman ganun kadaling mag-hire ng tao, lalo na kung napakamahal siya. So nakita natin, nag-send ulit siya ng message, ayan. So sabi rito, the applicant is highly specialized candidate who has 8+ years experience. So would you imagine, sinamarize na niya yung resume nung ano. So ito exactly yung laman ng resume niya. So sabi rito, strong fit for rep of focus on demanding. So ibig sabihin, nagpo-provide na siya ng recommendations na ito, we recommend this candidate. Yun yung example ng automations using AI. So pwede kang mag-build ng AI agent using Google Workspace Studio. So marami pang tools, may tinatawag na Make, N8N, o high level. So alam ko nakaka-overwhelm yan pero marami tayong tools na paggagamitan eh. So back tayo sa example. So yung strategy 2 naman, expected in 2026. Actually, in fact, we are doing this na since last year. So meron tayong tinatawag na AI app development. So ito yung marami yan eh. Meron tayong tinatawag na vibe coding, AI-assisted coding, agentic coding, open source autonomous AI agents. So dun sa mga hindi nakakaalam or dun sa ibang nakakaalam, kung narinig na nila yung OpenClaw, ginagamit ito, tinetesto na ibang mga developers para mag-automate sila ng certain task dun sa device nila. Yung agentic coding naman and AI-assisted coding, ito naman yung mga tools kung saan tinutulungan yung mga developers na mapabilis yung pag-build nila ng mga application using yung mga codes like sa mga React, Python, TypeScript. Tapos vibe coding naman, ginagamit siya usually lalo na yung mga walang experience sa pagde-develop or sa pagko-code. So ano yung mga examples nito? Marami to actually, pero ito yung mga popular like Replit, Lovable, Vercel, Bolt, Google's Anti-Gravity, OpenAI's Codex. By the way, si OpenAI, siya yung may-ari kay ChatGPT. And then Gemini CLI, which is Google's proprietary Gemini product, GitHub Copilot, Claude Code, yun nga, yung OpenClaw, yung sinasabi ko kanina. So ito yung isa sa mga emerging tools. Baka in the next episode, pakita ko yung isa sa mga ginawa ko using yung mga tinatawag na vibe coding toolset. And then also for strategies from experiment to real business, of course, it's really important na syempre, we have to experiment. Huwag tayong matakot na mag-explore kasi dyan natin makikita yung capabilities ng technology, especially sa AI. Ako, experience ko to for the past 2.5 years. I have been experimenting. In fact nga, talagang nag-invest ako. Hindi lang basta gumastos lang. As in, pinag-aaralan ko siya, nag-enroll ako sa mga online courses, bumili ako ng mga credit sa mga subscriptions kasi para kahit papaano na-explore ko siya. Kasi hindi mo matututunan ng isang bagay kapag hindi mo siya na-access or hindi mo nagagamit. True. Kasi especially, kunyari, kahit bigyan ka ng manual, basahin mo lahat yan, kung hindi mo siya natetest, hindi mo siya maiintindihan, magiging useless siya. So iba kasi yung learning from reading versus learning from doing Kumbaga sa learning from reading is nandun yung foundations. Para pagdating na learning from doing, kahit pa paano may idea ka na, ito pala yung sinasabi dito. Kaya it's very important na we apply what we learn. Regardless naman kung ano yung pinag-aaralan natin, kahit magtanim tayo ng gulay, or let's say, let's say yung plantita tayo, it's very important na lahat ng natututunan natin is na-a-apply natin. Diba? So, sabi nga rito, in 2026, so the year is to move from testing to transforming. Ibig sabihin nun, kung feeling mo na meron kang na-identify na problema na kayang isolve ng AI,
ipupush mo na siya na i-build yung certain solutions na yun using artificial intelligence. And then at the same time, of course, you can start from small muna. Kunyari, yung pag-build ng mga simple AI agent automation workflows na kunyari, wala kang recruiter, o pwede naman na i-build mo to, i-automate mo yung recruitment process mo, or let's say yung finance operations mo, 'di ba? And then of course, huwag tayo matakot with AI. We have to use it as a partner or a strategic partner, not against it eh. Kahit naman technology, double-edged sword na tinatawag yan eh. Meron yang mga benefits, meron din yang harm. For example, AI has been used for helping yung mga students to build their thesis. There are some instances na nagamit si artificial intelligence para manloko ng tao like deepfakes or yung mga scams. Lahat naman ng technology, even yung smartphones natin, social media is also a double-edged sword eh. Kumbaga, what's important is to identify how ano ba yung mga root cause ng problema, ano ba yung pwedeng gawin to mitigate those risks instead of banning it. Kasi yung pagbaban is lang yan eh, trabahong tamad. 'Di ba? Yun eh. And then of course, we have to test AI. What are those tasks na pwede nating i-handle na repetitive? Ayun. And then, of course, when to use premium versus budget AI. Ako, personally, ginagamit ko kasi si Claude, si Gemini, si OpenAI, tsaka si Perplexity usually for enterprise grade, lalo na kapag yung project is sensitive. Tapos client work siya, tapos mission critical na tinatawag. Tapos yung DeepSeek, Qwen, ZAI, ito yung mga maririnig nyo ng mga Chinese LLMs, usually for general, for content drafts, learning high volume tasks. Although okay naman sila, capable naman. It so happen kasi na medyo maingat kasi ako when it comes to to security. Lalo na pag kasi ang clients kasi is based like sa US, Canada. Yun. And then I used Lovable Replit kasi nag-build ako ng mga applications using AI, like nakapag-build ako ng website ko na sarili, nakapag-build ako ng sarili kong AI-powered platform. And then of course, ang pinaka-rule dito, never use budget AI with sensitive data. That includes yung mga company proprietary data and then yung mga personally identifiable information or PII. So ano ba yung PII? Ito yung mga names ng tao, yung email addresses nila, yung age, at yung physical address, saan silang nag-aaral na school, basta anything na, alam mo yun, na pwedeng mag-cause ng mga risk. Yun yung samples. So, key takeaways natin is, of course, AI is democratized. Same engine but different cars. So, ibig sabihin nito, kunyari, yung pinakita ko kanina, di ba, yung premium versus budget, di ba? So, kung tutusin, halos same lang ng gamit nila, pero magkakaiba sila ng AI model. So, magkakaiba sila on how they were trained, how the risk were mitigated. And then of course, budget AI powered. Syempre, ang tanong dito is gagamitin mo ba lahat yan? In reality, hindi mo naman lahat magagamit yan. You just have to identify ano ba yung pinakakailangan mo. Kunyari, estudyante ako. Hindi ko naman kailangan mag-spend ng pera para lang gawin yung mga yung mga research study ko, di ba? Na pwede ko namang gamitin provided na I am using it responsibly. Yung tipong I make sure to double check yung responses, I fact check, I question yung logic ng AI model. And then of course, combining AI with empathy, critical thinking, creativity. Kasi ito yung mga skills na alam mo, hindi pa talaga kayang gawin ng AI. And then, ano ba yung magagawa ko para matuto, di ba? O, for example, ako, negosyante ako. Gusto kong i-apply yung artificial intelligence sa business ko para matulungan akong i-automate yung mga certain tasks, para to help me reduce yung mga unnecessary expenses ko. Like for example, yung pag-hire ng manpower na kung tutusin na pwede kaya namang gawin ng AI. So, I can start at least 3 months plan na, o sige, first month ko aral muna ako ng gamitin tong tools na to. And then second month is try ko siyang i-build, i-test ko siya. And then on the third month is I can use it to implement na kung ano yung natutunan ko at binuild ko. So ayun. So since pre-recorded tayo, so I'm not sure if merong questions na prepared na for this time.
So just let me know kung if ever may magtanong. Yeah, definitely, Sir Oliver. Tingin sa mga comments siguro pag na-publish na to, pwede ka namin itag. Ako, siguro ang key takeaway ko is, sinabi mo nga, dapat yung paggamit ng AI is, magiging transformative lang siya kapag nakakapag-solve siya ng problema on your Yes. daily work. So, sometimes kasi 'di ba, okay, ma-excite tayo, AI, kailangan sumabay tayo. Pero iniisip na natin 'yon, hindi pa natin alam yung problem na sino-solve natin. So I guess that's very important, and yeah, isa sa key takeaway ko na okay, dapat mag-focus muna tayo sa problem. Ano yung araw-araw ginagawa natin na sobrang repetitive na. For example, yung sa'yo nga, di ba, yung sa email. Imagine maka-receive ka ng resume, 100 resumes a day. Ang hirap mag-filter ng resumes. Like, Totoo. isa-isahin mo siya, babasahin mo lahat. Pero once meron kang output ng Google Sheet na, okay, ito yung pass, ito yung medyo gray area siguro, kailangan ng manual review, ito yung failed, di ba? So, siguro question para na din sa mga hindi nakakaalam is, paano po nila iti-train, re-retrain ninyo, no? So, for example, may maling output yung AI tool natin. So, ano po ba yung tinatawag nilang i-retrain yung model, and paano nila siya pwedeng gawin? Actually, magandang question yan. Ang pinaka-important kasi is to test muna. Kasi hindi natin malalaman kung kung nag-work ba siya or hindi. Marami kasi ang factors Either nasa prompt instruction mo yan, paano mo sinet up yung automations. Let's say for example, yung kunyari, hindi nagtitrigger yung email. Siyempre, kailangan mo i-check bakit hindi nagtitrigger yung email. 'Di ba? And then at the same time, you have to check, ito ba baka mamaya yung instructions na is out of date na. So pinaka the best way to understand paano i-retrain yung AI model is to test it. Is to, kasi ito kasi yung in reality sa experience ko. Itong mga AI models kasi, mabilis kasi siya mag-update. Minsan, yung mga, like ako, experience ko, yung automations ko na-apekton kasi nga biglang nag-update si Google. So, doon ko malalaman ko, may problema pala. Ano ba yung kailangan kong gawin is first understand ano ba yung problem and then understand paano siya i-fix. Kasi hindi naman yan pag ginawa mo is perfect kaagad 100% Meron tayong tinatawag na pagde-design, and then pag-build, pag-test, pag-iterate. Ibig sabihin na iterate is in-improve natin siya, in-optimize natin siya as time goes by. So yun yung pinaka the best way to to retrain yung AI when it comes to certain task. Okay. Actually, sa work namin, nasa kasi ko, user safety. So, for example, ang isang content, di ba? Sorry. For example, yung isang content, hindi safe ba to sa users? Hindi. So, AI, we use also AI, pero not all of it. So, for example, yung mga high precision lang, okay, yun yung okay, safe to. Yung mga medyo nasa gear areas, okay, sige, manual review muna. Hindi pa tayo, baka sumablay tayo dyan. So, sige, kailangan natin ng human intervention. So, ayun, Tama. so, I think, yeah, tama ka. It takes a while for, hindi siya perfect, pero very useful pa din kesa sa, manually mo i-review lahat. So, yes, tama. Actually, very interesting kasi supposedly kasi dapat ang tao is siya na yung nag-handle ng mga more complex tasks. Because at the end of the day, the AI becomes smarter because of the person who's training it. Yes. Yun ang doon Yun yung pinaka-takeaway. Ito yung natutunan ko for the past 2.5 years. I know hindi siya perfect, pero kasi as time goes by, nag-improve si AI. So I think nabanggit ko last time, around 2 years ago, is ito lang pa lang ang kayang gawin ni AI. Ngayon ito na yung kaya niyang gawin. In fact, nung umattend ako ng last year na Super AI, even yung precision ng movement ng mga robots is very, as in, maganda yung balance niya. And then at the same time, nung attend ako ng DICT Telco Summit last, I think, a month ago,
Kasi dinemo yung may dinemo din sila, same robots, yung robot dog, tsaka yung tao, kasi naglalakad from the papunta ng stage. Yung time na na guest si President Bongbong Marcos. So in fact, he's trying to to interact with those robots din at the same time. So very maganda na yung precision ng movements ng robot. So ganun kabilis ang advancements ng technology. 'Di ba? So even sa 'di ba sa user safety, in fact nga kasi the reason why AI is able to identify yung mga risk na yun because of yung tinatawag natin yung mga AI trainers. So yung AI True. trainers, papasok yung mga data annotators, yung mga nagle-label. For example, marami kasi yan eh. Let's say ako, I was hired to do an AI training for yung mga explicit contents. So to Yeah. identify ano ba yung explicit versus hindi. Kasi meron kasi tayong tinatawag na false negative, merong false Yeah. positive. Let's say for example, yung mga nagla-live stream. I'm not sure if napansin niyo sa TikTok. 'Di ba may mga nafa-flag doon? It's because because of kumbaga they're already using AI technology. Kumbaga, kunyari yung suot nung nagla-live stream. Kumbaga, na-retrain na yung AI, for example, kapag kunyari, yung measurement na to, sobrang maiksi na, you have to identify it as kumbaga, inappropriate. Yun yung mga ganung example. And then, at the same time, let's say, yung mga sa traffic, kunyari, yung mga AI trainers were actually hired to train yung AI model kung saan ito ay mag-identify kung ito bang na to, vehicles na to is compliant ba dun sa traffic rules. Let's say di ba yung road, kunyari, pag nag-red light, dapat hindi ka lalampas dun sa na yon, sa white light na yon. Otherwise, pag nakita ng camera na integrated yung AI na pag lumampas ito, ibig sabihin nito, that's already flagged as traffic violation. Okay. Speaking of naalala ko, meron kaming napuntahan na parking na yung pinicture niya lang yung plate number. OCR, so automatic na sulat sa system yung pinaka-text. So, di ba Yes. dati yung mga security guard, susulat pa yan isa-isa, ganyan-ganyan. May chances ka pa magkamali. So, iyon yung mga isa sa mga repetitive tasks, di ba? No, na dapat kaya namang i-eliminate. So, Yes. Actually, very interesting nga. Kasi imagine mo, may mga repetitive tasks na ginagawa yung tao na nagkakamali pa, pero mas accurate pa yung AI. Tama yung OCR, yung optical character recognition, tsaka yung computer vision, kung saan na-identify na ng AI kung, kunyari, ano bang klaseng text ito, ano bang klaseng object ito. In fact, may mas advanced pa dyan yung tinatawag na vision language model. Ito yung ginagamit ni OpenAI tsaka ni Gemini. Na kung meron kayo sa phone, lalo na kung naka-subscribe kayo sa Plus version, so kahit even yung live video, kaya na niyang i-identify ano yung nakikita niya. He just ask the AI model, ano ba yung nakikita mo dito? Sasabihin niya sa'yo ano yung itsura ng tao, ano ba yung expression niya, ano ba yung kulay ng damit niya. Pati yung pinaka-context ng image, pwede niyang i-describe. So, very advanced na. Yun nga, narinig ko din yun eh. Kasi medyo nadi-discuss din siya sa moderation. So, tsaka imagine yun nga, ikaw nagtitrain ka ng model for explicit content. So, na-expose ka sa ganitong mga klaseng content. So, very useful to. Imagine, hindi na ma-expose yung mga tao sa ganitong klase of content. Automatically, ma-take down sila. Hindi, even syempre, mental health mo, di ba? Maapektuhan din, makakakita ka ng ganitong content. That's why in Facebook, Instagram, TikTok, makikita mo may mga naka-hide na automatically na you have to click pa to view the content. So, it's AI actually. So, yeah, I think it's very, very useful and excited pa ako sa mga possible na mangyari in the next few months. Siguro one question, Sir Oliver. So, dun sa mga, syempre may mga nagda-doubt pa din, lalo na yung mga hindi techie, di ba? Pag sinabi ng AI, very intimidating. Yun yung agad nilang naiisip. Ano pong masasuggest nyo na easiest tool na they can use for siguro just everyday, like for example, mag-ask lang sila ng questions
recipes or anything, ano po yung pinaka-user-friendly na masasuggest niyo? Ako personally kasi, marami akong tools na ginamit. Pero kung if they have access dun sa Gmail, let's say sa phone nila, they can Mm. already use Gemini for free Mm. to ask questions, to Explore. identify explore ano yung object. I think si Gemini ano na siya eh. Kung they're using Android device, meron na siya or they can download it. Pero I think by default nandun na siya eh. Mm. Yung Oh, Gemini. actually yung friend ko, yun yung ginamit niya na kasi he's trying to lose weight. So, kainis niya si Gemini, ano yung easiest recipes na pwede kong gawin, simplest ingredients. So, yun lang, just every day, just trying to learn new thing using any AI tool na meron kayo. Yan, sabi nga Sir Oliver, it's free. If gusto nyo ng mas mag-explore pa, lagi namang may trial period, di ba, Sir Oliver? So, yeah, ano lang kayo, subscribe kayo ng trial period and then you can maybe build your own app without any coding knowledge. So, yeah. Tsaka ano naman eh, they don't have to spend that much money kung hindi naman talaga kailangan, especially kung heavy, kung hindi naman gano'n yung heavy task eh. Pero kung feeling nila heavy Mm-mm. task essential sa work nila or sa business nila, I would suggest they subscribe dun sa mga premium tools. Pero if they're Mm-mm. working for a company, they have to make sure na eto ba, pwede ko bang gamitin to? Mm-mm. Kasi we have to make sure, especially like ako, nag-work, kung kunyari nag-work ako sa isang company, I have to ask, ito bang AI tools na ginagamit ko, authorized ba sa amin or hindi? Yeah. Nowadays kasi may mga companies kasi na they have yung tinatawag na Microsoft Stack tsaka Google Stack. Usually pag Microsoft Stack, ang ginagamit nila is Copilot. Kapag ka Google Stack naman, ano yan, Gemini yan. Yun yung mga Mm-mm. yun yung mga tinatawag natin na mga enterprise grade. Bakit enterprise grade? Kasi nga ano na eh, control na ng administrator nila yung mga security features, yung tinatawag Yeah. nating mga guardrails, yung mga safety. Kasi ibig sabihin nito, may yung user ng company, may control na sila sa data nila. So Mm-mm. assured sila na ito hindi yung chat conversations namin or yung mga automations, yung mga data na automations namin hindi na share sa sa third party. Yun yung isa Okay. sa Basta mga naka-login lang yung email nila, 'di ba? Usually company email dapat naka-login, tapos yun na yung gagamitin. yes, exactly. Mm. Ayun, sir. Thank you very much. Ang dami kong natutunan again. Thank you po sa time niyo. Ayun, as I mentioned, focus on the problem and then see what AI can help you with. Maybe it cannot solve it 100%, pero maybe it can improve or maybe provide you a hint on the solution. So, thank you, Sir Oliver. Next time po ulit. Thank you, mga ka-OFP. Sir Oliver, baka may papromote po kayo or gusto nyo share sa Yes, OFP? actually meron. I-share ko lang yung aming social media pages. Actually, fa-flash ko lang siya for the benefit of our audience. So, if you wanted to connect with us, like you can connect me on LinkedIn, you can just scan the QR code. And then also you can connect with us on our um, you can also scan yung website portfolio ko and then yung aming Facebook page and then also they can also connect with us or subscribe to our YouTube channel kasi nag-upload kami ng contents doon. So Mm-mm. ayun, if they want to connect with me via LinkedIn, for example, they wanted to like yung business gusto nila magkaroon ng AI fluency workshops, they can contact with me through LinkedIn. Connect lang sila and then also usually kahit sa Facebook pwede naman sila mag-message. Ayun, so yun lang yung i-share ko. Ayun, thank you, Sir Oliver. Any questions from our audience? Ping lang po namin kayo dun sa comments. Ayun. So thank you so much for having me today. So we'll have our part 2. So Okay, I'll be sharing. thank you po in advance. Okay, sige. Thank Thank you mga ko-FE for another episode. Sana madami kayong natutunan, same as me. Thank you, Sir Oliver, for the chance again to share your knowledge and experience sa mga OFWs and their families. So,
next time again on maybe part two, and on our next episodes on OFE Side Hustle. Thank you, everyone, and happy Thank you, Sunday. everyone. Thank you. Bye bye.